Dahil, o kaya sa oras na ito mga kapatid, para sa atin ang may mensahe ng krus. Kasi kapag krus, ang pag-usapan patay yun eh. Ito talaga yung mensahe natin. Kapag krus ang pinag-uusapan, patay. Diba? Pero yung krus na pinako kay Jesus, pinakuhaan kay Jesus Christ, ano yung mensahe yun para sa atin? May mga mensahe ba yun? Kasi yung iba eh, tama lang. Nagpapako si Jesus sa krus, nagsakripisyo siya, okay lang. Pero may mga mensahe yun. Kung dapat natin unawa yung mga mensahe kasi yung mga mensahe pinalaganap ng mga apostol, ng mga alagad ng Diyos para malalaman nila kung anong kahalagahan, bakit nangyari yun sa buhay ni Jesus. Di ba? Kaya sa atin dapat magkaroon tayo ng pagkakaunawa yung mensahe talaga ng krus. Yung iba, kapag araw ng Meron Santo, yung iba, meron simbahan minsan na gagawa ng krus, hindi sunod, para ilagay doon sa pinto, para hindi makasukan ng masamang espiritu. Kung may gano'n na mga paniniwala din. Pero paniniwala nila yun. Ang atin, ang mensahe ng krus ay malaking kahulugan dito sa buhay natin habang tayo'y nananampalataya at habang tayo sumunod ayon sa ating Panginoon. Bakit man? Una-una po, Don't shake that chair. dito ang mensahe ng krus at sinasabi ng tema, si Jesus ang ating tagapagligtas. At ang text po natin ay matatagpuan sa libro ng John, chapter 9, verse 17 hanggang 18. 19 ng John, verse 17 hanggang 18. Ito yung sinasabi po. Babasahin ko po at sundan ng inyong mga mata. At lumabas siya, napasan ang kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagin dako ng bungo o Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ay pinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Ang Diyos mag-bless ng kanyang salita. Sa mga oras na ito, kung titingnan po natin ang mga mensahe ito sa buhay natin at bibigyan po natin ng kahalagan po ito, ay nagdudulot ito ng malaking pagkakaunawa na makapagbibigay tayo ng isang halagang ginawa ni Kristo para sa buhay natin. Kung titingnan natin, hindi ba, pag makikita natin kapag mayroong namatay, ang iba ay pag mamatay, una talaga yung krus. Don't shake that chair. Sunod, yung nagdadala ng mga ilungon, sunod yung bulaklak, di ba? Pero si Jesus iba eh. Kasi yung mga panahon, bago siya itako sa krus, siya mismo nagpasa ng sarili niyang krus para doon sa itako. So kung titingnan natin, ang kanyang ginagawa po noong mga panahon din yun, grabe yung mga pagsakripisyo niya. Bakit sinasacrifice niya? Bakit ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin? Kasi, kung titignan natin, ang ginawa ni Jesus para sa atin, nagbibigay yun na dapat natin maunawaan kung anong kahalaga tayo sa Kanya. Kaya ginawa niya yun. Kung titignan po natin, sa pagpasan-pasan niya ng krus na doon sa itako, ibig sabihin, isang mabigat na mga problema. At ibinigay niya ang kanyang buhay para masolusyonan ang mga problema natin bilang mamamayan, bilang tao, bilang tagapagsunod sa ating Panginoon. So unang-una sa lahat, ano po yung sinasabi? Ano ang mensahe ng krus ni Kristo sa buhay mo? Sa atin ngayon, ano ba yung mensahe ng krus? Una-una po dito is yung kaligtasan. Nagkakaroon po tayo ng kaligtasan dahil sa buhay ni Jesus na ibinigay, ipinagkaloob para ipako sa krus, para magkaroon tayo ng kaligtasan. At ang kaligtasan ito, dapat bigyan po natin ng kahalagahan sa buhay natin. Huwag natin ipaliwala sapagkat ito ang pinaka-importante na ipinapadama ni Jesus sa buhay natin. Siya pinako sa krus para masolve ang lahat nating mga problema at magkakaroon tayo ng kaligtasan sa buhay. At ang kaligtasan ito, ulitin ko, na pahalagahan po natin ito sapagkat hindi ang kaligtasan ay hindi po ito binayaran sa pamagitan ng pera, kundi binayaran ito sa pamagitan ng buhay ni Jesus na siya nagpakatawang tao sa libutan ito.
Kaya sa atin bilang isang mananampalataya, yun ang naging mensahe sa atin. Kaya kung sino mang naligtas dito, sino mang tumanggap kay Jesus na tagapagligtas ng kanyang buhay, ingatan mo yun. No, ingatan mo yun na hindi yun pwedeng mawawala sa'yo. Sapagkat yun ay isang paraan na darating ang mga panahon, makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yung mga kaligtasan, ino-open ni Jesus sa buhay ng bawat isa. Kaya mapalad po tayo sapagkat ang kaligtasan na ino-open ni Jesus sa atin, tinanggap natin, kaya tayo mapalad. Pero ang gusto yung mga tao na sa paligid, ang gusto yung mga tao, hindi nakakaunawa na malaking mahalagang ginawa ng Diyos sa mga tao. No, kung titingnan natin ang mga sitwasyon yun, mapalad tayo. No, dahil tinanggap natin tagapagligtas. At kung tinanggap mo sa buhay mo, ibig sabihin, inuulit ko, ingatan mo saan ka mapupunta. Isipin mo na ako'y ligtas. Isipin mo na pinako ang Panginoon para ako'y maligtas. Tinanggap mo siyang tagapagligtas ng aking buhay. Isipin mo yun, pahalagahan mo yun, at huwag mo yun, hindi mo yun pwedeng kakalimutan yung ginawa ni Jesus sa buhay mo. Sapagkat alam mo mga kapatid, sa totoo lang, darating ang mga panahon bilang isang mananampalataya, yun yung lahat na nakatanggap ng kaligtasan na mula sa ating Panginoon sa Kristo. Yun po ay isa sa mga daan. Uy, kung paano ka makakatiyak, darating ang mga panahon, saan ka ba pwedeng patungo? Alam ko ang lahat ng tumanggap sa kay Jesus na tagapagligtas, alam ko at alam ninyo kung saan tayo patutungo. Darating man din ang mga panahon. Is yung kaligtasan. Bigyan mo yun ng halaga. Huwag mo yun iwala sa isip mo. Huwag mo yun papalitan ng mga problema na lalayo ang iyong relasyon sa Diyos. Huwag mo pwedeng ipagpalit po doon. Sapagkat ang Romans chapter 8 verse 35, ano sinasabi ni Apostol Paul, sino po bang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kahubaran ba? Pag-uusig ba? Gutom ba? Kamatayan ba? Ano bang mga problema? Yun ang challenge ni Apostol Paul sa mga taga-Roma dahil nagkakaroon din sila ng mga problema. Ibig sabihin, yung kaligtasan na nasa atin, yung paghawakan natin, yung itanim natin sa ating puso't isipan na at pahalagahan po natin yun sapagkat ng ginawa ni Jesus ay isa sa mahalagang bagay para sa atin. Kung titingnan po natin mga kapatid, paano po tayo iniligtas ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagpako sa krus. At kung titingnan natin ang libro ng Gawa chapter 4 verse 12, no, ito po ay sinasabi sa banal na kasulatan at ipapatunayan po natin no, ang libro ng Gawa. Kung mayroon po tayong Biblia, buksan po natin at basahin po natin ang mensahe ng Diyos sa mga oras nito. Sinasabi niya po dito sa 4:12 ng Gawa. Ito yung sinasabi niya. Kaya sinasabi niya, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Walang ibang nag-offer ng kaligtasan si Jesus Christ lang. No? Kaya pahalaga natin yun. Doon tayo naligtas. No, dahil pero ino-open na buhay para sa atin, para masolve at mabayaran lahat nating mga problema, lahat nating mga kasalanan ginagawa. Kaya sa atin, kapag bago ka, uulitin ko, tindigan mo, saan ka man, anumang mga temptation, anumang mga bagay sa sanlibutan na makapaglalayo sa relasyon mo sa Diyos, no, huwag mong isipin mo na ang ginawa ng Diyos sa'yo ay mahalaga na ikaw ay ligtas na. At pangalawa, sinasabi niya po dito kung titingnan natin, ang mensahe sa cross ng Panginoon, ibig sabihin, yung kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po ito kaya sukatin ng tao. Hindi kaya itong abutin, hindi kaya itong sukatin. No, ang pag-ibig ng Diyos po ay malawak at hindi natin kayang abutin. Kaya nagawa ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya kung titignan natin, ang pag-ibig na ito ay walang pwede nakapagpipigil. Kahit anumang mga problema ni Jesus, kahit pinapalo-palo siya, habang pinapalo niya, doon nadadala yung kanyang mga laman at lumalabas yung dugo sa kanyang katawan, hindi po yun ang naging hindrance para hindi ipagpapatuloy ang pagpapadama niya ng kanyang pagmamahal para sa atin. Kung titignan natin, ang John 3:16, sinasabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigyan niya kaya bugtong na anak upang ang lahat ng sumasampalataya ay hindi mapahamak kundi magkakaroon ng buhay ng hanggan. Ibig sabihin kung titingnan natin ang pag-ibig na yun, no, isang malaking privilege po yun sa buhay natin. No, kaya bilang isang mananampalataya, gusto ng Panginoon hindi tayo mapapahamak darating ang mga panahon.
Gusto ng Panginoon hindi tayo nalayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon na hindi tayo mapapahamak sa anumang mga bagay, sa mga kaparusahan na walang katapusan. Kaya binigay niya ang kanyang buhay, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para mabigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi po sa John chapter 3 verse 16. Itong verse na ito, kailan, inuulit-ulit ko ito. Bakit inuulit-ulit ko ito? Sapagkat ito isang mahalaga din na makapagbibigay na encourage sa buhay natin bilang isang mananampalataya. So kung titingnan po natin mga kapatid, ano bang sinasabi? Ano bang pag-ibig ng Diyos? Yung John 3:16, sinasabi po doon. No? And John, sinasabi niya po doon, kung titingnan natin, no, napapatunay din po ito ng mga verses. Sa John chapter 15 verse 13, no, na ito, sinasabi niya, pinawi ang ating kasalanan. No, pinawi ang ating kasalanan. No, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na siya nagpakatawang tao sa libutan ito. Ibig sabihin, grabe no, ang ginawa ni Jesus sa buhay natin. Kaya, yun ay dapat may tanin natin sa ating puso't isipan at hindi natin makakalimutan ang ginawa ni Jesus sa atin na tayo para ay mayroong pag-asa, tayo para ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, tayo para ay nagkakaroon ng katiyakan darating ang mga panahon. No, yun po yung ginagawa ng ating Panginoon at sinasabi niya po sa verse 3, sa pangatlong punto po, pinawi ang ating kasalanan. Yung sinasabi ko na sa 4, ito sinasabi niya, pinapanumbalik ang ating relasyon sa Diyos. Yun ang ginagawa ni Jesus. No? Bakit siya nagpapako? Bakit siya nagsakripisyo? Para maibalik yung ating relasyon sa Diyos. Kasi nung mga panahon, tayo, na mga tao sa libutan ito, yung nakagawa ng kasalanan, ang ating mga ninuno, is lumalayo yung ating relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, malayo ang Panginoon ng mga panahon sa buhay ng tao. Kaya mga tao walang ibang iniisip, kundi yung mga bagay ng sanlibutan. Pero gumawa ang Jesus ng paraan, ang ginawa ni Jesus ng paraan, na para mailapit yung ating relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, kung titingnan natin ngayon, na naunawaan mo, nakagising ka sa katotohanan, nakikilala mo si Jesus na Savior ng iyong buhay, yun ang lumalapit ng iyong relasyon sa Diyos. Kapag lumapit ang iyong relasyon sa Diyos, napakaganda yung buhay mo. Amen. Napakaganda yung buhay natin. Kapag mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Kaya yung relasyon mo sa Diyos, gawin mo. Gawin mo po ang relasyon mo sa Diyos. Sapagkat alam natin, yung ating pagsunod, ating pagbuo ng relasyon sa Panginoon, sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, ay nagbibigay po ito ng napakagandang buhay sa mundo ito habang tayo nabubuhay. Sinasabi po dito, kung titingnan natin na ang Ephesians chapter 2 verse 16, ito po yung sinasabi sa banal na kasulatan na gusto ko rin ipapatunay sa atin bilang isang mananampalataya. 2:16, ito yung sinasabi niya po. Kung babasahin po natin sa salita ng Diyos, ang sinasabi, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winasak niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa, pinanunumbalik sa Diyos at ipinagbuklod sa isang katawan. So ibig sabihin, yun yung relasyon. Ginawa ng Diyos ang lahat. Ibig sabihin, yung mga tao malayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero ang solusyon, naging malapit tayo sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa atin ngayon, bilang isang mananampalataya, isipin mo ng mabuti habang nabubuhay po tayo sa mundo ito. Sino po ba ang mahalaga para sa atin? Ano po ba yung dapat natin gawin? Ano po yung mga desire natin sa buhay darating ng mga panahon? Naunawaan ba, naramdaman ba sa bawat may problema ka na may nagawa ang Diyos para sa atin? Akala mo ba pag may problema minsan tayo, ang iniisip natin is problema, hindi natin naisip na malaking ginawa ni Jesus dun sa cross para tayo maligtas. Kaya, yung ating relasyon ay dapat natin palagay sa Diyos. Sa mga oras na ito, sino po ba gusto makapag-break sa Panginoon dahil sa problema? Meron ba? Di ba ayaw natin, nalalayo tayo sa ating Panginoon? Dahil siya yung pag-asa ng buhay natin darating yung mga panahon. Kaya sinasabi po dito sa conclude ko, mga kapatid, sabi niya, ano ba ang kamatayan ni Kristo para sa inyo? O para sa atin? Ngayon ito ba'y mahalaga para sa inyo? Kung ito'y mahalaga, ang pagkatawag ni Kristo sa iyo, ingatan mo at bigyan mo ito ng kahalagahan. Halaga natin. Ano mang gagawin mo, isipin mo, ako'y anak ng Diyos.
Isipin mo ako ay niligtas ng Panginoon. At ang kaligtasan na ino-offer mo sa akin, tinanggap ko at hindi ko ito sayangin. Gawin ko na ipagpapatuloy kong relasyon ko sa Kanya para mabuo ang relasyon ko sa Diyos. Napakaganda mga kapatid kapag nagkakaroon at Don't go there. relasyon sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos ay mangyari at matutupad sa buhay natin sa mananampalataya. Sa mga oras na ito mga kapatid, pinbayo po natin ang ating mga ulo at manalangin po tayo. Lord, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita. Grabing hirap, grabing sakit, grabing mga parusa ang pinapataw sa iyo, Panginoon. Dahil sa nagawa namin kasalanan. At wala po sana, Lord, karapatan na ikaw ipako sa krus dahil wala kang kasalanan. Pero Lord, ginawa mo yun. Dahil gusto mo ipapadama ang iyong pagmamahal sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya Lord, sa mga oras nito, ang lahat na ino-offer mo sa amin, buksan mo aming puso kasipan. Na ito'y mabibigyan namin talaga, na ito'y hindi pwedeng mawala kahit sa dami mga pagsulit. Isipin mo ba yung tanim sa aming puso kasipan, Lord, na iniligtas mo kami. Ginawa mo ang lahat para sa amin, Lord. Para darating mga panahon wala kami pwedeng i-receive na ganoon. Kaya sa oras nito, Lord, nalangin kami ng kinumusik na. Tawarin mo lagi kami, Panginoon. Sa lahat namin ginawa na hindi karapatan para sa iyo. Lord, patuloy mo kami pagpapalain. Patuloy mo kami turuan, Lord. Habang may papatuloy namin ang aming relasyon sa iyo, ibigay, Lord, ang isang pangalan na ito po ay importante na dapat namin gawin. Salamat, Lord, sa lahat ng ginawa mo sa amin sa araw. Alam ko may eksyen mo sa ida, pero nagdudulot yun ng kalakasan ng aming relasyon para sa iyo. Dahil Lord, salamat sa iyong ginawa sa buhay namin, lalong-lalo sa akin na bilang alagad mo. Hindi ko po kayang ipapahayin lahat na ito mula ikaw. Pero salamat, Lord, dahil napakalaking bagay pala ang mensahe ng cross mo para sa akin. Kaya sa oras na ito, Lord, maraming salamat. In Jesus' name. Amen. So,